Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 ng pagpalit ng timing belt. At dahil sa naikabit ko na yung mga bagong oil seal, pwede ko na ngayon ilagay itong balancer sprocket. Yung nauna kong nilagay mga boss, spacer yon nitong balancer sprocket. Tapos yung nilagay ko naman ngayon, yan yung bolt na number 12. Kung makikita nyo, kinalsuhan ko ng bolt na number 12 dito sa sprocket para hindi umikot itong sprocket pag hinigpitan ko yung bolt niyan na number 12. Pag okay na yung higpit niyan, dito naman tayo sa isa pang counterbalance sprocket niya. Ayan mga boss, inilagay ko na yan. Tapos isunod ko itong washer, pati itong nut niya. Ipakapit ko na rin yan sa thread niya. Tsaka ako ngayon kalsuhan ulit itong sprocket gamit yung bolt na number 12. Tapos gamit yung boxer sa number 12. Higpitan ko na itong nut dito sa sprocket. Ayan yung bolt na pinangkalso ko. Tapos pakita ko na sa inyo itong balancer sprocket niya. Kung makikita nyo, may timing mark yan mga boss. Parehas sila. Itong dalawang balancer, meron siyang timing mark na dapat pag nilagay mo yung maliit na timing belt, importante na dito sa sprocket niya or itong counterbalance shaft niya, dapat yung gatla dito sa sprocket, importante na nakatapat yan sa timing mark niya. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, pinahiran ko muna ng langis itong crankshaft para pag nilagay ko na itong crankshaft balance gear niya, madulas yan at hindi ako mahihirapan. Tapos isunod ko naman sa ilalagay itong tensioner bearing nitong maliit na timing belt. Ayan mga boss, kung makikita nyo, lagyan ko muna yan ng bolt na number 12. Tapos isunod ko naman sa ilagay itong spring ng tensioner bearing. Kasama na rin dyan yung spacer nya. Tapos isunod ko na rin sa ilalagay itong nut nya na number 12. Ipakita ko sa inyo yung position nitong spring ng tensioner mga boss. Kung makikita nyo, ayan oh. Ang trabaho nitong spring mga boss, kapag nag-adjust ka dito sa tensioner, pipigilan nitong spring para yung timing belt hindi basta-basta luluwag. Sa pagkabit ng bagong timing belt mga boss, gumamit ako ng flat screw. Isagad ko muna sa pag-adjust itong tensioner. At para hindi bumalik itong tensioner sa pagkaka-adjust mo, merong nut yan na number 12 dito sa adjuster nya. Higpitan mo muna para ito namang timing belt na bago mga boss. Ayan, pag inilagay mo siya, hindi ka ngayon mahihirapan. Kaya lang, pag kinabit mo naman itong timing belt, dapat yung dalawang balancer sprocket niyan, naka-timing mark siya. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil madali lang naman yun. Itapat nyo lang itong gatla ng sprocket sa timing mark niya pag inilagay nyo itong timing belt. Dahil nga sa nadiliman ako dyan mga boss, gumamit pa ako ng flashlight para sigurado ako na itong mga gatla ng sprocket, nakatapat yan mismo sa timing mark niya. Tapos ilagay ko na itong gear flange niya. Pag okay na yan mga boss, tumapat na, pwede mo nang luwagan yung nut dito sa tensioner adjuster para itulak ng spring yung tensioner at humigpit yung timing belt niya. At para sigurado ako na walang sinasabitan itong tensioner bearing, tinulak ko ng flat screw yan mga boss. Pag okay naman, higpitan ko na itong nut dito sa tensioner adjuster niya. Dahil dalawa yung tornilyo dyan mga boss, pati yung bolt dito sa tensioner, higpitan nyo na rin. Close up ko mga boss para makita nyo yung timing mark dito sa balancer sprocket nya na nakatapat yan mismo sa timing mark nya. Kita nyo naman diba, tapat na tapat. Kaya wag na kayong tumawad dahil okay na ako dyan. Ito namang isang tensioner adjuster nya mga boss, ilagay ko na rin yan. Kung makikita nyo, isinabay ko na dyan yung bolt nya na number 12. Tapos isinunod ko na sa inilagay itong spring nya. Kasama syempre yung spacer. Tapos yung bolt na number 12 dito sa adjuster mga boss, inilagay ko na rin yan. At dahil sa nakumpleto ko na yung tornilyo dito sa tensioner, gagamit ako dyan ng plier. Itutukod ko itong spring dito sa tensioner. Kaya ang mangyayari dyan, itutulak naman ng spring itong tensioner. Alalayan ko muna sa paghigpit itong isang nut. Tapos yung dalawang bolt na number 12 dito sa tensioner bearing nya. Kailangan kasi mga boss, gumalaw pa rin itong tensioner bearing dahil nga sa itong spring niya ngayon, papahiga ko yan para itong tensioner bearing naman, mag-a-adjust siya papunta dito sa kaliwa. Tapos yung number 12 na bolt dito sa adjuster ng tensioner bearing, hinigpitan ko yan para hindi bumalik itong tensioner bearing. Tsaka ako ngayon ilagay itong sprocket ng camshaft. Pati itong timing gear mga boss ng crankshaft, inilagay ko na rin yan. At ito na ngayon yung bagong timing belt. Ipuposisyon ko na yan mga boss. Dapat pag inilagay nyo itong timing belt, sigurado kayo na yung mga timing mark dito sa timing gear nyo, nakatapat yan sila. Kaya lang yung timing mark ng sprocket ng injection pump, hindi siya nakatapat sa timing mark nya. Kaya pinihit ko ng kaunti yan. Tapos inilapat ko na itong timing belt dito sa camshaft sprocket nya. Ayan na mga boss, nailagay ko na itong timing belt. Tanggalin ko muna itong box wrench na number 19. Tapos i-check ko itong timing belt kung lumapat siya dito sa mga ipin ng sprocket at timing gear.
Pag okay na, luwagan ko na itong bolt dito sa adjuster ng tensioner. Itutulak ngayon ng spring itong tensioner bearing, kaya ang mangyayari, hihigpit ngayon itong timing belt mo. I-check ko yung timing mark niya mga boss, tapat siya. Ito yung sa injection pump, yung sprocket niya, nakatapat din. Tapos dito naman sa crankshaft niya mga boss, nakatapat din siya, yung timing niya ron. Pati dito sa mga balancer niya mga boss, kung makikita nyo, tapat din yan. Kaya nga wag na kayong tumawad mga boss dahil nga sa tapat na yan. At dahil sa wala namang problema sa timing mark, pwede nyo nang i-final yung higpit dito sa 2 bolt na number 12 at isang nut dito sa tensioner. Pati itong bolt na number 17 mga boss dito sa camshaft sprocket nya, ipinainal ko na rin yung higpit dyan. Tapos isunod ko naman sa ilalagay dyan itong timing belt cover dito sa ibaba. Importante mga boss na maayos yung pagkakalapat nyo ng cover dito sa timing belt. Kasi minsan pag sumobra kayo sa higpit ng mga bolt dito sa timing belt cover, didikit itong timing belt sa cover nya. Kaya mangyayari, makakarinig ka ngayon ng ingay dito sa makina mo. Kaya dapat alalay lang sa paghigpit ng mga bolt para hindi kayo magkaroon ng problema. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng mga bolt, pwede mo na ngayon ilagay itong crankshaft pulley mo. Siguraduhin mo lang na itong pulley na ipasok mo yan sa kunya nya. Tapos yung bolt dito sa crankshaft pulley, ilagay ko na rin yan mga boss. Kung makikita nyo, ipinakapit ko na yan dito sa thread nya. Tapos gumamit ako ng box wrench na number 19. Tsaka ako ngayon hinigpitan na yan mga boss. Ipinainal ko na yung higpit. Nakita nyo naman, para sigurado, ginamitan ko pa ng ball hammer yan para mahigpit talaga itong bolt dito sa crankshaft pulley. Tapos dito naman ako sa ibabaw, itong timing belt cover nya, ipipwesto ko na rin yan para mailagay ko na yung mga bolt na number 10 dito sa timing belt cover. Siya nga pala mga boss, kung mapapansin nyo dito sa harapan ng timing belt cover, meron siyang wire. Tapos meron siyang holder. Siguraduhin nyo lang na nahigpitan nyo ng maayos yung mga bolt dito sa holder ng wire nyo. Kasi pwedeng pag in-start nyo itong makina tapos natanggal yung bolt dito sa holder ng wire, pwedeng lumaylay yung wire mga boss at habang umaandar yung sasakyan nyo, tumama yan sa fan blade ng radiator. May magkakaroon kayo ng problema. Dito naman ako sa aircon belt tensioner pulley. Meron niyang ilalagay ka na isang bolt na number 12 at 2 bolt na number 14. Ayan, hinigpitan ko na yung isang bolt na number 14, kung makikita nyo. Tapos gamit ako ng socket wrench na number 12. Hinigpitan ko na rin yung isang bolt na number 12 naman. Yan, kung makikita, mahigpit na. Tapos ito naman yung pangalawang bolt na number 14 na hinigpitan ko. Tapos iposisyon ko na yung 2 belt dito sa alternator mga boss. Ayan, inilagay ko na. Tapos sunod kong ilalagay dyan itong shroud ng radiator. Medyo masikip yan mga boss pag inilagay nyo. Kaya ang diskarte dyan, kapakapain nyo lang sa paglagay nitong shroud dito sa radiator. Pag okay na, isunod ko naman sa ilalagay itong pulley dito sa water pump. Tapos isunod ko naman itong fan blade ng radiator. Nakakonect din yan sa pulley ng water pump mga boss. Bali magkakasunod sila. Itong fan blade, ididikit mo yan dito sa pulley. Tapos pag nilagyan mo naman ng bolt yung fan blade, duduktong siya dito sa pulley, iko-connect mo itong bolt sa water pump. Dahil sa maluwag pa itong belt dito sa alternator mga boss, kung makikita nyo, sumasama sa pag-ikot yung pulley nya. Kaya ang ginawa ko, itong adjuster ng belt dito sa alternator, pinihit ko na yan. At medyo maluwag pa mga boss, kaya lang hindi na kaya ng daliri ko, kaya gumamit na ako ng box wrench na number 12 para may adjust ko na ng tama itong belt dito sa alternator. Pag okay na, higpitan mo na itong bolt dito sa alternator para itong adjuster nya mag-lock na yan. At dahil sa mahigpit na itong belt mga boss, pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa bolt ng fan blade na nakakonect yan dito sa water pump. Paalala ulit mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa fan blade ng radiator mo. At ito namang belt na nilagay ko mga boss, yan naman yung sa power steering belt. Sa pag-adjust niyan mga boss para humigpit yung belt niya, nakita nyo diba, doon ako sa motor tumulak. Tapos gamit yung open wrench na number 14, higpitan nyo na yung mga bolt niyan. At dapat mga boss, sa pag-adjust nyo naman dito sa steering belt nyo, wag naman yung banat na banat. Hanggat maaari, lagyan nyo ng clearance para itong belt kahit papano, meron siyang play. 3 bolt lang naman yung hihigpitan nyo dyan. Sa harap 2, sa likuran 1. O diba? Ganun lang. Tapos dito naman tayo ngayon sa paglagay ng aircon belt. Pag naiposition nyo na yan dito sa pulley nya at dito sa compressor, i-check yung maigi kung nakalapat ba siya ng maayos. Pag okay naman, o gamit ka ng box wrench number 12, i-adjust mo na itong aircon belt mo. Pag okay na yung pagkaka-adjust mo,
Sa likuran nitong tensioner bearing, meron niyang nut. Higpitan mo na yon para hindi na magalaw yung adjuster nitong aircon belt mo. Tapos dito na tayo sa surround niya. Pwede mo nang i-connect yan dito sa radiator. Meron ka lang naman dyan ilalagay na 3 volt na number 10 at isang nut. I-check mo lang maigi yung pagkakalagay mo ng shroud niya dito sa radiator. Dapat maayos yung pagkakalapat niyan mga boss, para maganda yung buga ng hangin. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong upper radiator hose niya. Ayan mga boss, tapos yung clamp niyan, gumamit ka ng plier para maipit niya itong hose. Tsaka mo ngayon tanggalin itong cap dito sa radiator at pwede na tayo magsalin ng coolant. O di ba mga boss? Kung ganito yung sasakyan nyo at kayo ang magpapalit ng timing belt, napakadali lang naman, di ba? Basic na basic. Pwede ko nang pa-start itong makina. Bakit ganun mag-start? Akala mo tuloy advance yung timing niya. Pa-switch off ulit itong makina. Ma'am, paki-isang start lang po. Yon. Akala ko tuloy may problema sa pagkaka-timing ko. Inaantok na siguro si ma'am kaya nadadalawang pindot niya na dito sa pag-start. Balik na tayo sa trabaho mga boss. Dahil sa umandar na itong makina, importante mga boss na mag-check up pa rin kayo. Isipin nyo kung meron kayong hindi nahigpitan na tornilyo o kaya naman meron kayong kulang na tornilyo na hindi nyo na ilagay. Huwag kayong mahiya, ilagay nyo pa rin, hindi naman kayo makukulong. At muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana lang lagi kayo nakakakuha ng idea sa bawat video na ginagawa ko. Para pag dumating yung time na nagkaroon kayo ng problema sa daan, dahil nga sa amin nagtanong sa inyo kung marunong kayong gumawa ng sasakyan, edi meron kayong isasagot. Tapos, pakisubscribe na rin itong channel ko. Di dalawa na yung natulungan mo. Maraming salamat. Trip pa ako eh.